Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Kahit natapos na ang 2 buwang bakasyon ni Nael sa Canada, ay nanatili pa rin ang komunikasyon nila ni Lynette. Madalas silang nag-uusap through social media, kaya napanatili nila na malapit ang pagkakaibigan. Nang bumalik uli ang lalaki sa Canada pagkatapos ng halos 2 taon, hindi pa rin nawawala ang gaan ng kanyang loob sa lalaki. Saan mo gustong gumala? Tanong agad nito nang makabalik sa bahay. Napangiti si Lynette. Mula nang makaalis ang lalaki, hindi na uli siya nakarating sa malayo. Nae-excite siya sa isipin na makakaalis uli ito. Kahit hindi kasi totally na nakakulong dahil choice niya ang hindi gumala. Pakiramdam niya, isa siyang kalapati na naging malaya. What do you think of Las Vegas? Umiling agad siya. No. Why? I've been there once. It's fun. It's luxurious. Alam mo naman ako, I'll just go to budget. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya. I'll treat you. Umiling uli siya. Ayoko pa rin. Isa pa, napakalayo nun. Nagbakasyon si Tracy ng 5 araw sa trabaho niya. I was the one who asked her to do that for you. Nael, pero please, don't say no, Lynette. Minsan lang naman to eh. Tsaka, hindi ka ba nagsasawa sa nature tripping mo? Palaging ganun lang ang ginagawa natin kapag gumagala tayo. It's for a change. Sa huli, nakumbinsi rin ito. Pagkatapos ng lahat, gusto rin niyang makita ang Las Vegas. Gusto niyang makita ang iba pa. Ganun man, iniisip niya ang sasabihin ng ibang tao. Mabait ang kanyang pamilya, pero paano ang ibang tao? Ayaw niyang i-judge siya. Samantalang para sa kanya, hindi pa rin sila nakakaahon sa hirap. Hindi pa tapos ang bunsong kapatid at hindi pa rin niya masasabing successful siya. Isisikreto na lamang niya ang lahat. Hindi siya magpo-post sa social media. Naisip din niya si Lauren sa Las Vegas, was a Sin City at kasama pa niya si Nael. Baka mamaya, iba ang maisip ng boyfriend kapag ka na lamang nagpunta siya sa lugar na yon kasama si Nael. Ayaw niya itong mag-alala. Las Vegas was a beautiful. Sandali siyang nanibago dahil hindi sanay sa klase ng pailaw pero natutunan ding magustuhan yon. The people were all in party mood. Hindi siya ganon pero masasabing natuwa siya sa pagbabago. Una silang nagpunta sa casino, ang pangunahing atraksyon sa Las Vegas. Hindi siya naglaro dahil na rin sa pagtitipid. Hindi siya pinilit ni Nael at hinayaan lamang siya na manood ng laro nito. Sinwerte ang lalaki. He put the credit on her. Inakbayan siya ni Nael at hinalikan sa pisngi. You're a lucky charm. Nagulat si Lynette at nailang bigla. Hey, hindi mo dapat ginawa yon. Natawa ito. Magkaibigan tayo, Lynette. And friends kiss yon. A friend kiss each other. And you are a guy, Nael. At alam mong may boyfriend ako. Humalikip-kip siya. Lalong natawa ang lalaki. You make a lot of fuss about it. Sa pisngi lang naman yun eh. May punto si Nael, pero naiilang pa rin si Lynette. Ganun man, sinubukan niya na huwag gawing big deal yon. Kilala niya ang lalaki.
Mabait ito at mapapagkatiwalaan. Say cheese! Masiglang sabi nito at inakbayan siya. He took a selfie with her in one of the famous landmark in Vegas, the Bellagio Fountains. Nagulat si Lynette. Masyadong close ang pagkuha ni Nael sa picture. Malapit na malapit kasi ang mukha nila sa isa't isa. Sinabihan niya ang lalaki na burahin yon. Ayoko nga. Ang gwapo ko dito oh. Pinandilata niya ito. I-judge tayo ng mga tao kapag ka nakita yon. Okay lang. Wala naman akong girlfriend eh. May boyfriend ako. Ipapaalala ko lang uli sa'yo. Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi ko naman i-upload eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko to i-upload sa Facebook. Nagtiwala pa rin si Lynette kay Nael. Hindi kasi alam niya talaga na mahilig mag-upload ang lalaki sa social media site, kaya kinalma niya ang sarili. Mapapagkatiwalaan si Nael. Alam nito ang rules. Magkaibigan lang sila. Nang sumunod na araw, nagpunta sila sa Las Vegas Strip. Sinubukan nilang mag-ski jumping. Naging highlight yon ng trip para kay Lynette. Yun ang pinaka-enjoy niya sa lahat ng kanilang ginawa. Ang taas ng adrenaline niya. Nauna si Nael kaysa sa kanya kaya sinalubong siya nito. Ang ganda ng kanyang ngiti. Successful na nakatalon siya. Okay, selfie again and pinutol ang pagsasalita ni Nael. Ang paglapat ng bibig nito sa pisngi niya. Kasabay niyon ang pag-click ng camera. Bumaba agad ang adrenaline ni Lynette. Ano na naman yan? Ngumisi ang lalaki. It's fun, right? Halatang iniiwasan nito ang pagdidiscuss sa nangyari. Pinanangkitan niya ito ng mga mata. Delete that, Nael. Hindi na to nakakatuwa. Sino bang tumatawa? Nakuha pa nitong magluko. Kapag ka nakita yan ng ibang tao. I am your friend. Pinagkatiwalaan mo ko. Ipapahamak ba naman kita? I know how much you love Lawrence. Sa huling pangungusap, napansin niyang may lungkot sa mukha ni Nael. Pero bakit? Alam niya ng lalaki sa una pa lamang. At sinabi nga nito na magkaibigan lang sila. Kaya hindi ito dapat nasasaktan kung may mahal man siyang iba. Iniintindi na lamang niya si Nael. Nakumbinsi siya nito na dapat nga napagkatiwalaan ito. Pero sa nangyari tuluyan na lamang lumala ang pagkailang niya sa lalaki. You are crazy! Akusa ni Lynette kay Nael. Pinaghahampas niya ang dibdib ng lalaki. Ipinaramdam niya ang sakit na nararamdaman. I'm not sorry for it, Lynette. Matigas pa rin si Nael. Sinisira mo ang relasyon namin ni Lawrence. Because that's the only way to make your mind. Niyakap siya nito. I love you, Lynette. I don't know what's wrong about me. Maybe I really have a things with Pilipinas. I want you to come back in Canada again. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Europe. I can stay home. I will find a work near there. And sinampal niya ang lalaki. At sa tingin mo, makukuha mo ko kapag ka nangyari yun? Naloloko ka na. Pinasama mo lang ang tingin ko sa'yo. I am desperate, Lynette. I like you. Sa una pa lamang talaga na nagkita tayo ay gusto na kita. Pinigilan ko lang nararamdaman ko dahil nga may boyfriend ka. Akala ko, mawawala yun nang bumalik ako sa Europe. Pero nang makabalik uli ako sa Canada at makakita ka, the feeling was still as intense as ever. Tigilan mo na ako. Please, tigilan mo na ako, Nael. Walang tayo. Hindi kailanman magiging tayo. Intindihin mo yun. Hindi na ako babalik ng Canada. Nagpaalam na ako sa tatay mo at pumayag siya. Sana, payagan mo na rin akong makalaya.
Humahagulhol na si Lynette. Napaupo na rin siya sa sobrang bigat ng damdamin. Ang totoo, hindi pa naman dapat siya uuwi sa Pilipinas. Plano niyang patapusin muna si Lydia. Gusto niya kasi na maging secure talaga ang pamilya. Si Nael ang pinakadahilan kung bakit ginawa niya ang sorpresang pag-uwi. Kailangang hindi mahalata ng pamilya niya na may nangyaring masama sa kanya kaya bigla siyang umuwi. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Ganon din si Lawrence. Pero huli na pala ang lahat. Gumawa na pala ng plano si Nael para sirain ang buhay niya. Naging banta na ang lalaki sa kanya. Ito ang naging dahilan kung bakit ginawa niya ang matagal nang gustong gawin, ang umalis. It was because few trip after Las Vegas, Nael made a confession. Mahal daw siya nito at determinado na mapaibig siya. You are just joking. Nanginginig na natawa si Lynette. Hindi pwedeng mangyari yon. Kaibigan niya si Nael. Hindi niya gusto ang lalaki pero hindi rin gustong saktan ito. Isa pa, anak si Nael ng kanyang employer. Paano kung magalit ang lalaki at maapektuhan ang trabaho niya? Iba pa rin ang anak kaysa sa isang empleyado lang na gaya niya. Sinubukang hawakan ni Nael ang kamay niya. Mahal nga kita. Hindi ako nagbibiro. May boyfriend ako. Malayo siya sa'yo. He snorted. And a long-distance relationship, it doesn't work. Ganon ang nangyari sa relasyon namin ng dati kong girlfriend na Pilipina. Kapag minahal mo ko, magre-resign ako sa trabaho. I will be here in Canada. Hindi na tayo magkakahiwalay gaya niyo ni Lawrence. At eventually, babalik din ako sa Pilipinas. Isa pa, maraming taon na ang napatunayan ni Lawrence na nagwo-work ang LDR. Hindi ko hahayaang masira yon. Dumilim ang mukha nito. Pwes, gagawa ako ng paraan. Liligawan kita. Kahit hindi mo yun gusto. And so, Nael did. Pinadalan siya ng lalaki ng mga bulaklak, chocolates, at kung ano-ano pang bagay na makakatunaw para sa babae. May isang beses na hinarana pa siya nito. Pinipigilan niya pero hindi ito nagpapigil. Harmless naman nung una ang lalaki kaya hindi nag-alala si Lynette. Pero sa ginagawa nito, lalo niyang namimiss si Lawrence. Na-depress siya kaya nahiling na sana ay nasa tabi ang boyfriend. Sana si Nael na lamang si Lawrence. Pero nang magbalak si Lawrence na sundan siya, ay hindi siya pumayag. Sigurado kasi na mas magiging mahirap ang sitwasyon kapag nagkita ang boyfriend at si Nael na ayaw pa ring sumuko. Gusto man pinigilan niya si Lawrence. Hindi niya pinaalam ang nangyari dahil ayaw na mag-alala si Lawrence. Nagtitiwala naman siya sa sarili. Hindi niya lolokohin ang boyfriend at kaya niyang i-handle si Nael. Mawawala rin ang pagkaloko ng lalaki sa kanya sa paulit-ulit niyang pagtanggi. Mula kasi nang magtapat ng pag-ibig si Nael ay nilayuan siya nito. But a kiss changed everything. Isang araw, nang hindi makapagtimpi si Nael, sa pag-iinarte niya ay kinorner siya nito sa bahay at hinalikan ng walang paalam sa mga labi. Nasampal niya sa unang pagkakataon ang lalaki. Kinilabutan din siya. How dare you? All you need is a little force, my lovely Lynette. Magiging akin ka. Napaiyak si Lynette. Hindi na ito ang Nael na kilala niya. Sa nangyari, alam niyang nasa kapahamakan na siya. Kaya bigla siyang nagpaalam kay Mr. Smith. I don't want to, Lynette. You become a family to me now. But with what happening, maybe it's for the good. I'm sorry for what Nael did. But I'm sorry too that I can control him. He has his own mind. But as I said, you are a family to me. So you are important to me.
Your happiness and betterment is also my wish. Thank you for everything. Naiintindihan siya ni Mr. Smith na magpaalam dito. Ayaw pa nga sana niyang umalis dahil napalapit na rin sa mabait na matandang lalaki. Pero hindi na siya ligtas sa bahay. Paano kung bukod sa halik, may iba pang gawin si Nael sa kanya? Tama na ang lahat. Bahala na sa Pilipinas. Marami na rin naman siyang naipundar. Hindi pa gaanong kalaki pero umaasa siya sa mga yon at gano'n na rin sa mga kapatid. Makakahanap din siya sa Pilipinas ng trabaho. Hindi man ganun kalaki ang sweldo pero iisa na lang ang kapatid niyang nag-aaral. Mabubuhay pa rin sila ng maayos. Ang ayaw lang talaga niya ay ang mangyari, ay ang magaya sa kanya ang mga kapatid na kailangan pang magtrabaho para makapag-aral. Umalis na si Lynette sa Canada. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi ni Nael na hindi ito titigil para hindi siya makinig. Ang akala niya, hindi na siya magugulo ng lalaki sa Pilipinas at magiging payapa ang lahat. Pero hindi dahil gusto mo, makukuha mo. Napaluhod na si Lynette sa harap ni Nael. Kung kailangang magmakaawa pa para tigilan na siya, gagawin niya. Desperada na. Nagulat ang lalaki sa ginawa niya. Tumiimbigla ang mga bagang nito at hinawakan ng kamay niya, saka pinilit siyang patayuin. Stand up, Lynette! Umiling siya. Tatayo lang ako kapag napatawad mo na ako, Nael. You don't have to do this. Wala kang kasalanan sa akin. Talaga? Pero bakit mo ko pinaparusahan ng ganito kung wala? Namutla ang lalaki. Lynette, pagod na ako, Nael. Ang tagal ng panahong nalayo ako kay Lawrence. Ang tagal kong nagtiis at nalungkot na malayo sa taong mahal ko. Ngayong kapiling ko na siya. Hindi naman niya ako maalala. Ngayong nakakaalala na siya, hindi naman niya ako gustong makausap at makasama. Mapait siyang natawa sa pag-aalala na mga nangyari sa buhay niya. Her whole life sucked. Naawa na ako sa sarili ko. Hirap na ako. Hirap na akong intindihin ang lahat kung bakit nangyari to sa akin. Ang mga bagay na to. Kaya pakiusap ko sa iyo, Nael, na sana maawa ka rin sa akin. Sana naman intindihin mo ko. I don't want a complicated life anymore. Huminga ng malalim si Nael. Pumantay ito sa kanya at niyakap ang kaawa-awang lagay niya. I'm sorry. Sa kabila ng pagpayapa ng lalaki, nanatiling magulo pa rin ang loob ni Lynette. Hindi siya tuluyang magiging maayos hanggat hindi pa sigurado ang lahat. Higit sa lahat, hindi niya masasabing okay siya kung alam niya na hindi pa rin okay ang relasyon nila ng taong pinakamamahal. Sigurado ka na ba na kaya mo na, anak? Tanong ng mama ni Lawrence 2 araw pagkatapos nilang makabalik sa Baguio. Halos 3 araw din siyang nanatili sa ospital pagkatapos na mawala ng malay. Na makalabas, sumama siya sa mama niya para umuwi ng Baguio. Ayaw pa niyang makausap si Lynette. Alam niya na ginagawa na naman niya ang mali. Lahat ng bagay ay may paliwanag. Pero sa kanyang tingin, kailangan niyang payapain muna ang isip. He had been in a rough time for a week. Hindi pa siya handa para dun. Isa pa, paano kung mali siya ng akala? Paano kung ang paliwanag nito ay hindi maganda gaya ng gusto niya? Makakaya ba talaga niya? Kaka-recover lang niya. Hindi pa siya handa para sa mga pasabog. Pero ngayong araw, naisip niya na mag-unwind. Hindi naman gaanong sumasakit ang sugat niya. Nakakapaglakad na rin siya. Kaya na niyang umalis na mag-isa nang wala na kahit anong inaalala. Pinapagana lang talaga niya ang pagiging maalalahanin nito. I'm okay, ma. Sa tingin ko, kailangan ko to. Pero ang kondisyon mo,
Wala ba kayong tiwala sa akin, Mama? Hindi ko syempreng pababayaan ang sarili ko. Isa pa, magaling na ho ako. Kaunting sugat na lamang naman ang mayroon sa katawan ko pero hindi na yun nakaka-apekto ng malaki. I'll call you every 2 hours too. Dito lang din ako sa Baguio pupunta. Tumango ang kanyang mama. Basta mag-iingat ka anak ha. Hinalikan niya ito. Don't worry about me, Ma. Sumakay na ng taxi si Lawrence. Wala siyang sa mood na mag-drive. Sa totoo lang, wala talaga siyang siguradong pupuntahan. Gusto lang niyang mapag-isa. Napagdesisyon na niya na magpunta sa mall. Sinubukan niyang manood ng sine na mag-isa. Mag-isa? Ang hirap ilagay sa isip na mag-isa na lamang talaga siya. Dati kahit malayo si Lynette, hindi niya iniisip na mag-isa siya. Alam kasi niya na darating ang araw na babalik din ito pero ano na ngayon. Habang tinitignan ang nasa paligid, kakaibang lungkot ang nararamdaman ni Lawrence. Action, comedy, pelikulang napili niya na panoorin. Pero bakit parang romance dahil ang daming magkarelasyon sa sinihan? Kulang na langgamin ang katabi niya at paulit-ulit na naghahalikan at malapit na yatang gibain ang harang ng mga upuan para tuluyan ng magkalapit ang mga katawan sa isa't isa. Napailing-iling na lamang siya. Subukan mang ituturok ang atensyon sa screen ay hindi rin siya natatawa o naaaliw. Mukhang maganda ang palabas dahil marami ang magagandang reaksyon ng mga tao sa paligid pero hindi niya magawa na mangiti man lamang. Pumikit siya. May isang babae siyang nakita sa isip. Doon lang siya nagawang mapangiti. Kahit mag-isa, nanatili pa rin ang kanyang isip kay Lynette. Paano nangyari yon? Dapat galit siya sa babae. Sinira nito ang kanyang tiwala. Bakit hindi nito sinabi ang tungkol kay Nael? Hindi niya alam ang pagpunta ng girlfriend sa Las Vegas. Ano ang ibig sabihin ng mga picture na yon? Tumayo si Lawrence sa upuan. Pakiramdam niya ay niloloko lang ang sarili sa pagpipilit na mapag-isa. 5 years without Lynette in his side was already an agony. Naalala na niya ang lungkot at hirap noon. Ano bang naiisip niya? At ginusto pa rin mag-inarte. Kailangan niya ng paliwanag mula kay Lynette. Kailangan niyang malaman na mali ang iniisip tungkol sa mga picture. Higit sa lahat, kailangan niya si Lynette sa kanyang buhay. Kaya mananatili ang babae sa buhay niya. Nang ma-analyze ang sitwasyon, isa lang ang resulta niyon. Kahit siguro niloloko lang siya ng babae, mananatili pa rin siya sa tabi nito. Hindi niya gustong mag-isa. Gusto niyang makasama ang girlfriend. May topak na yata talaga ang kanyang isip. Paano niya naisip ang bagay na yun? Gustong magising ni Lawrence sa kalokohan. Gusto niyang turuan ang sarili na mahalin naman ang sarili. Pero mananatiling si Lynette ay siya, ay iisa. Masasabi lang na minahal din niya ang sarili kapag minamahal pa rin ang girlfriend. Wala siyang ibang babaeng nakikita na makakasama habang buhay, kundi si Lynette. Gusto man ilayo ang sarili, marami pa ring puwersa ang nagsasabing hindi niya kaya. Ayaw niya at hindi rin niya maloloko ang sarili. It sucks being alone. Magiging maayos lang talaga ang isip niya kung kasama si Lynette. Na-realize niya na ngayon na lalo lang ginugulo ang kanyang isip sa naging desisyon na layuan ito. Mas pinapahirapan niya ang sarili. Palabas na si Lawrence ng mall nang mapadaan sa isang jewelry store. Nakakita na naman siya na mag-boyfriend sa establishment. Parehong nakangiti ang dalawa pero mas litaw ang babae. Her eyes were shining with joy. Itinaas pa nito ang kamay. Kahit nasa malayo, napansin niya na may kumikinang doon. It was an engagement ring. May kung anong humahaplo sa kanyang puso sa eksena. Naisip na naman niya si Lynette. Kung ang girlfriend ang nasa katayuan ng babae, magiging ganun din kaya ang reaksyon nito. Gusto niyang makita yon. Gusto niya na gaya ng babae na iyon sa kasamang lalaki
maging ganun din si Lynette sa kanya. Naloloko na talaga ako. Nasa isip-isip niya nang wala sa sariling pumasok sa jewelry store. Ate, samahan mo akong lumos ng Maynila. Ungot ni Lian kay Lynette. Umuwi siya sa Benguet nang malaman na sa halip na bumalik ng San Diego compound ay sumama si Lawrence sa mama nito. Malungkot na mag-isa sa compound dahil naalala niya ang mga alaala nila ni Lawrence. Palaging pumapasok sa isip niya, paano kung hindi siya pakinggan nito? Paano kung hindi siya tanggapin? Updated siya sa lagay ng lalaki. Maayos naman ang boyfriend at ang mama nito, pero ganun pa rin ang balita. Hindi pa rin daw handa si Lawrence na makausap siya. Kailangan pa rin ito na mag-isip. Nasasaktan si Lynette pero pinili niyang intindihin ang lahat. Marami siyang pinagdaanan pero ganun din si Lawrence. Maselan ang kondisyon nito. Pinili na lamang niyang gumawa ng sa tingin niya ay makakabuti. Umalis muna siya sandali sa compound. Pagkatapos ng lahat, natatakot din siya na mahawa sa sumpa na sinasabi na mayroon sa lugar. Hindi niya gustong isipin na magkakahiwalay sila ni Lawrence gaya raw ng mga dating naging tenant doon. Isa pa, mas mabuti na bumalik siya sa Benguet. Mas malapit siya kay Lawrence doon. Minabuti na lamang niya na sumama sa pamilya. Pagkatapos ng lahat, halos hindi pa rin niya nakakamusta at nakakasama ang pamilya mula nang makaalis siya. 3 araw na siyang nasa bahay lang. Si Lian ang kasama niya palagi dahil next week pa ito makakapagsimula sa trabaho. Kagagraduate lang nito na may ilang buwan na ang nakakaraan. Busy ang papa niya sa grocery store at si Leonard ay may trabaho. May pasok naman ang bunso nilang si Lydia sa college. Ayoko, tanggi ni Lynette. Iniwasan na niyang isipin si Lawrence at kapag bumalik sa Maynila, lalo lang niyang maiisip ang lalaki. Dali na ate, samahan mo na ako. Hinawakan pa ng kapatid ang manggas niya. Ano naman ba gagawin mo doon? Wala namang interesting sa Maynila May gusto kong i-meet na ka-textmate ko at tumigil ka. Lalo kitang hindi sasamahan. Unahin mo muna ang karir mo bago ang love life. Hindi ako nagpakahirap sa ibang bansa para nagpapasalamat ako doon. Kaya ako nga gagawin to para sa'yo. Kumunot ang kanyang noo. Para sa akin? Nagtatakang tanong niya. Nakagat bigla ni Leanne ang ibabang labi. Parang nadulas sa sasabihin ang reaksyon nito. Kasi you need to unwind. Kaya kailangan mo rin akong samahan. Umiling siya. Ayoko sa Maynila. Umingos ang kapatid. At tinantanan na rin siya. Pagkatapos ng kalahating oras, tumawag naman ang papa niya sa kanya. Ano ang sinusumbong ni Leanne na hindi mo raw siya gustong samahan patungo sa Maynila? Papa, ayokong pumunta ng Maynila. Isa pa, hindi pa dapat iniisip ni Leanne ang love life. Lynette, hinayaan kita nang sagutin mo si Lawrence. Hindi mo dapat sinabi yan. Tapos na rin naman si Leanne Sandaling natameme si Lynette. Pero pa, textmate lang naman sila nung lalaking yun Paano kung may gawing kalokohan ng lalaking yun sa kanya? Uso pa man din ang manloloko ngayon. Ang papa naman niya ang sandaling hindi nakapagsalita. Kilala ko naman ang textmate niya, anak. Textmate niya? Yung dati niyong kaibigan, nag-aaral lang sa Maynila. Ay hindi, nagtatrabaho sa Maynila. Oo, ganun nga. Basta, samahan mo ang kapatid mo. Malaki na naman yan Hindi na maloloko yan. Isa pa, kaya nga isasama ka para hindi mapahamak, hindi ba? Napaingo siya. Bakit pa kasi ko? Ikaw ang hindi busy. Ikaw ang sanay sa Maynila. Sige na, samahan mo na. Walang nagawa si Lynette. May punto ang papa niya. Wala pa kasi siyang balak na maghanap ng bagong trabaho. Gusto muna niyang ipokus ang sarili kay Lawrence. Sinamahan niyang pumunta ng Maynila ang kapatid kahit labag sa loob. Ngingiti-ngiti naman si Lian habang ka-text pa rin ang kung sino. Parang kilig na kilig pa ito.
Ilang beses tuloy niyang napaikot ang mga mata sa pagka-lovesick nito. Bitter, bulong na isang bahagi ng isip niya. Siguro nga, isang pabigat pa sa dibdib niya ang gumagandang love life ni Lian. Samantalang siya, ang tagal na nagmamahal ay nawawala pa ng kasiguruhan. Ay, bakit ang unfair ng buhay? Nang makarating sa Maynila, sumakay na lamang sila ng kapatid ng jeep. Bad trip pa dahil sa bandang Green Hills para magkikita ang dalawa. Naroroon ang San Diego compound. Sa lahat ba naman? Panay ka bitter. Halika na! Lalo pa yung pinasama ng pumarasilian sa tapat ng compound. Kumunot tuloy bigla ang noon nito. Bumaba ka na lang ate. Kumindat pa si Lian. Hindi pa rito ang basta bumaba ka na. Pamimilit ng kapatid na naunang bumaba at hinila siya, kaya napilitan na rin siyang bumaba. Nagiinit ang ulong, napamewang siya. Sa susunod talaga, hindi na ako sasama. Naputo ng pagsasalita niya nang biglang mapatingin sa lupa. Nakita kasi niyang isang pamilyar na figure na naroroon. Dinampot ni Lynette ang picture. Tandang-tanda niya kung kailan at saan ang nakitang lugar sa picture. It was her and Lawrence's very first date sa Jollibee. Nawala ang init ng kanyang ulo at natawa pa. Napakabata pa nila ni Lawrence sa picture. Paano kaya nailabas ang picture samantalang nakatago yun sa photo album? Iniingatan at itinatago niya na mabuti ang lahat ng alaala nila ng boyfriend. Napatingin uli siya sa lupa at nakitang nagkalat pa roon ang iba pang mga picture. Lahat ng mga yon ay papunta sa San Diego compound, particular sa Unit 1C. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang pinupulot ang mga picture. Malapit na ring sumabay ang pagtulo ng mga luha niya. Nagahalo ang emosyon sa kanyang loob. Nawala sa isip ni Lynette si Lian. Mukhang planado ang lahat. Pumasok siya sa unit nila ni Lawrence at nakupirmang totoo ang hinala. Gaya ng ayos sa araw kung kailan niya sinagot ang boyfriend noon, ay gayon din sa ngayon. It seemed like Valentine's Day was just around the corner. Tumulo na ang mga luha niya habang hawak-hawak niya ang mga picture nila ng boyfriend. Lumabas ng kwarto si Lawrence. May hawak na punpon ng paborito niyang red roses ang lalaki. Nakangiting ibinigay nito yon sa kanya. Like it. Napakasimpleng tanong lang ni Lawrence na parang napakasimple lang din ng pinagdadaanan nila. Umiling siya. I love it. At sa mga oras na yon, hindi na nila kayang pang magpaliwanag sa isa't isa. Alam nila na nagdudugtong na ang kanilang puso at nagkakaunawaan. Ganon din ay nagkapatawaran. Kaya nanumbalik ang kanilang pag-iibigan. Mula noon, itinakda ang kanilang kasal at nagkaroon ng isang supling na napakalusog. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Maraming salamat po.